utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran sa pagsunod sa utos mo. Huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautosay sa puso ko ay ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahon ni Noe. Itoon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ng kanya ang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag na umuwi. Alalahanin yung nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong na kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ng mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, kung mapapansin natin mula nung pumasok tayo sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon hanggang sa susunod na mga araw, ang mga pagbasa natin sa Ebanghelyo ay tungkol sa pagtatapos ng mundo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. At ang madalas na tanong dito ay kung kailan ito mangyayari. Sabi nga sa Ebanghelyo, ito ay mangyayari sa pagkakataong hindi natin inaasahan. Maring ngayon, maring bukas, maring sa makalawa. Pero ang higit na dapat nating pagtuunan ng pansin ay hindi kung kailan ito magaganap, dahil siguradong magaganap ito, kundi dapat na pagtuunan natin ng pansin, sa halip na tanong ay kailan, ay kung
papaano at ano ang dapat na ginagawa ng bawat isa sa atin. Papaano at ano ang ginagawa ng bawat isa sa atin. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya at laban sa Kanya. Ito yung pinapaiwatig dun sa huling bahagi ng Ebanghelyo na kung saan may 2 lalaki, 2 babae. Kukunin ang isa, iiwan ang isa. Alam ng Diyos kung sino sa atin ang talagang naghahanda, kung sino ang para sa Kanya talaga. Kung kailan, huwag natin ito pagtunan ng pansin. Dahil tsak ito mangyayari. Pero bagamat hindi natin alam, dapat ay hindi mangibabaw sa atin ng takot. Kasi isa yan sa mga karakteristik ng yung kaisipan natin mga tao, yung the fear of the unknown. Kapag hindi natin alam, may takot. Kaya kung hindi natin alam kung kailan mangyayari muling pagbabalik ni Jesus, hindi malayo na makadama tayo ng takot. Kaya ang paanyaya sa atin ay huwag natin ito na ating sarili sa kung kailan ito mangyayari dahil tsak na itong mangyayari. Salagang dapat na po natin ang pansin ay kung paano tayo nabubuhay at anong uri ng buhay ang meron ang bawat sa atin. Kaya nga po sa ating unang pagbasa sa pangalawang sulat ni San Juan, ang paanyaya niya dito dun sa sinasabi niyang hirang na girang, labis yung kinagagalak na makikita na buong buhay ayon sa katotohanan, ang ilan sa iyong mga anak. Hirang na gilang. Sino ba'y tinutukoy na dito na hirang na girang, na ginang? Ang tinutukoy dito ni San Juan, walang iba kundi ang inang simbahan. Na kung saan ang paanyaya at paalaala niya sa bumubuo sa simbahan, sa bawat isa sa atin, ay mamuhay sa pag-ibig at ang pamumuhay sa pag-ibig ay pagsunod sa kalooban ng Ama. At yan mga kapatid, ang tugon sa kung papaano at kung ano ang ginagawa natin sa ating buhay. Paano tayo mabubuhay? Anong uri ng buhay ang meron tayo? Isang buhay na nakasentro sa pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Huwag nating ituon ang ating sarili kung kailan ito mangyayari, ang muling pagbabalik, ang wakas, dahil hindi natin ito malalaman. Sa halip, ito natin ating mga sarili sa kung paano tayo nabubuhay at kung anong uri ng buhay ang meron ang bawat isa sa atin. Sa ganung panahon, sa ganung pamamaraan, makasisiguro tayo na handa ang bawat isa sa atin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos sa matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan, sa magitan ng kanilang pagsaksis sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at ang mga bansa sa daan ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya
naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwirang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pag-aabuso naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang natatanging kahilingan para sa ligtas na paglalakbay ni Thea Martin Bautista at Ponsingat Laura Santos. Ngayon din patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Rafaela Tamalyuan, Hermelda Calison, Lucas Cal Manlapas Lerit. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Joey, Angela, Alfred, Romeo, Juan, Carmen, Arsenio, Rodel, Cecilia, Elena, at Ramon. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Bayanan. Manalangin kay mga kapatido, pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay, upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Martin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubiling mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aman. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na, at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. King Pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkulombong sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng bungbong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa muli po paalaala, mamaya po ang simula ng ating Novena Masses bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari dito sa ating parokya. Ito ay gaganapin sa bisita ng tampok sa ganap na 5 ng hapon. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na ito ng ating sarili sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat isisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahan ng kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulap ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Alleluia.
Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y iiyak sa namumunga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din nung panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumagawa sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lahat ng bagay may deadline, may katapusan. Yung deadline parehong mabuti at hindi mabuti para sa atin. Para sa mga pinaghandaan ang deadline, ito'y mabuting pagkakataon. Kasi pag dumating na ang deadline, ay oras o pagkakataon na i-enjoy nila yung bunga ng kanilang pagiging paghahanda. Katulad din naman sa mga nag-aaral, may mga deadline ang pag-aaral. Kaya yung mga talagang nag-aral mabuti, nagsakripisyo para matuto, pag dumating yung deadline, bagamat sila'y dumanas ng matinding sakripisyo, pero pag dumating yung deadline, natutuwa sila dahil nalalasap nila ang bunga ng kanilang sakripisyo.
Kaya yung mga naghahanda sa deadline, maraming deadline ang buhay, yung deadline ay magandang balita. Yan ay pagkakataon na lasapin natin yung tagumpay ng ating pagtsatsaga. Pero kung hindi natin pinagandaan ng deadline, nag-aksaya lang tayo ng panahon, nagtatamad-tamaran tayo, puro luho lang ang ating inisip at sarap ng buhay, magugulantang na lang tayo isang araw, malapit na pala yung deadline. At yung deadline, masamang balita sa atin. Kasi nga hindi tayo naghanda at magkukumahog tayo para makahabol. Pero madalas, hindi na tayo makahabol kasi maikli na yung panahon. Ganyan kapag hindi natin pinaghandaan, hindi natin inisip yung deadline. Yung katapusan ng mundo, kung saan ang Panginoon muling babalik, yan ang deadline ng buhay natin. At yan ang ating pinaghahandaan. Yung deadline, pagbabalik ng ating Panginoon, pagharap natin sa Kanya. Yung katapusan ng mundo, masamang balita sa mga namumuhay na malayo ang kalooban sa Diyos. Katatakutan nila ang katapusan ng mundo. Katatakutan nila ang kamatayan bilang deadline sa mga hindi naghahanda. Magugulantang sila, ayan na pala yung deadline. Kaya pag hindi tayo naghanda, masamang balita yung deadline. Pero kung tayo naman, buong buhay natin, ay ginugol natin para mahalin at paglingkuran ng Diyos, tuparin ang Kanyang kalooban, wine-welcome natin yung deadline. Kaya nga tayong mga Kristiyano, pinahayag ni Jesus sa atin ang katapusan ng mundo, hindi para takutin tayo. Para ipahayag na sa katapusan ng mundo, ito'y araw ng tagumpay natin. Tayo na nagsikap, nagtiyaga, para tuparin ang Kanyang kalooban. Maging yung kamatayan natin para sa isang tunay na Kristiyano ay hindi oras ng takot. Ito'y oras ng kagalakan. Kasi nga, haharap na tayo sa Panginoon para tamuhin, kamtin, yung gantimpala at pamana sa mga anak ng Diyos na naging tapat sa Kanya. Kaya ganun ang deadline. Yung deadline, pwedeng masamang balita pag talagang nag-aksaya tayo, pero ito'y mabuting balita sa mga tapat sa Panginoon. Kaya ito'y hamon sa atin, imbitasyon. Magandang lagi nating isipin na merong deadline para hindi tayo mag-aksaya ng panahon. Mabuti na merong deadline. Kahit yung mga pangarap natin sa buhay, hindi lang open-ended. Yung mga pangarap at mga layunin natin sa buhay, bigyan natin ng deadline para maayos natin yung mga prioridad natin sa buhay. Yung mga hindi mahalaga, isang tabi. Yung mga mahalaga, ang dapat lang nating gawin. Kaya nga, i-apply din natin yan sa ating buhay pananampalataya. May deadline tayo sa mundong ito. At huwag tayong magulat na hindi tayo handa na naririyan na pala yung deadline. Anumang oras dumating yung deadline, kung handa tayo, i-welcome natin ito ng may kagalakan.
Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating pinapanalangin ang pangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handa na humarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaati nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao, naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ipanalangin natin ang mga kahilingan ng mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo ang mga may sakit. Ang mga kahilingan ng mga kapatid nating nakikiisa sa ating misa sa online mass. Ang mga kahilingan ng mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa ating pagdiriwang ngayon. At ang ating mga personal na kahilingan ay ibulong natin sa Diyos sa katahimikan. Panginoon, lagi mong ipaunawa sa amin na pananagutan namin ang oras, panahon at mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin sa buhay na ito. Merong oras ng pagsusulit sa iyo at naway paghandaan namin ito. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunatain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Isabel, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iloong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya'y lagi nang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay Santa Isabel, kami makasalo niya sa kaluwalhatian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang lahat ng mga kapatid nating yumao, sila naway mapayapa sa piling ng Diyos sa langit at magkamit ng walang hanggang buhay. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang mga minamahal naming yumao, lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Huwag mo nawa silang pabayaan at pamaligin mo silang buhay sa piling mo, alang-alang sa iyong awat pag-ibig,
Patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at tagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan, manatili nawa silang maligaya sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.